Bitcoin sinusubukang gumawa ng panibagong all-time high habang ang total crypto market cap ay pumapalo na sa $4.21 trillion. At sa likod ng galaw na to, malinaw ang tatlong pwersa. US-led demand na mas lalong kumakapal, mas malambot na tono mula sa Federal Reserve at inaasahang bullish na Q4. Sa loob lang ng isang linggo, lumipad si Bitcoin mula sa range low na nasa 108,000 noong nakaraang Friday at umakyat pataas ng 14% hanggang sa ilang dolyar na lang ang layo sa 124,000. Ang bilis at lawak ng galaw ay nagbukas ng pinto para muling sumilip ang price discovery sa itaas ng 125,500. Lalo na tumawid na ang kabuoang crypto market cap sa $4.21 trillion na signs na hindi lang iisang asset ang humihila ng rally kundi malawakang risk-on ang nagaganap. Isa pang nakakagulat pero logical na pihit ang US government shutdown at ang paraan ng pagbaliwala rito ng market. Habang ang ilang agency ay nagpuputol ng operasyon at nadedelay ang mga economic data release, tumataas ang kawalan ng kasiguraduhan. Sa gitna ng klima, nakikinabang si Bitcoin plus 8% na agad mula na magsimula ang shutdown habang ang mga trader ay nagpo-position sa vacuum ng agarang patakarang pang-finance dahil komplikado para sa Fed na magbigay ng malinaw na hakbang kung delayed ang inflation at labor data, mas dumadalo yung speculative capital sa crypto. Sa report na lumabas, sinabi ng mga analyst ng Bitfinex na organic ang galaw ni BTC papunta sa panibagong all-time high. May dagdag silang anggulo, ang anunsyo ni President Trump na pinag-iisipang stimulus check para sa bawat mamamayan na popondohan ng tariffs. Isang potensyal na replay ng stimulus effect noong 2020 ay maaaring magpalayab pa sa bid kay Bitcoin. Sa tabi nito, tuloy-tuloy na tailwind ang steady ETF inflows. Sa mas malapad na macro backdrop, bumababa ang inflation at mas dovish ang tono ng Fed. Kombinasyong pampagana sa risk assets. Kung hindi bibiglain ng macro data ang market at mananatiling consistent ang ETF inflow, malakas ang kaso na may space pa para sa serya ng fresh all-time high pagpasok ng Q4. Sa on-chain, ramdam ang pagbili hindi lang sa narrative. Itinuro ng ibang analyst ang 1-hour taker buy volume spike na lampas $1.6 billion sa kabuuang palitan. Indikasyon na pinipilit ng mga buyer kainin ang supply sa mga offer. Kasabay nito, pumalo sa $91.86 ang Coinbase premium gap kumpara sa Binance ayon kay Burak Esmechi. Sa simpleng salita, handang magbayad ang US participant ng halos $92 higit sa ibang palitan para sa bawat BTC. Matinding US-led demand. Ito na ang pinakamataas na premium mula mid-August. Antas, nasa 2025 ay madalas kasunod ng paglamig ng momentum. Hindi ibig sabihin ay titigil ang trend pero may babala na wag maging kampante. Kung usapang technical at tape reading, malinaw ang playbook ng mga veterano. Ang sabi, 120,000 being turned into support. Hold it over the weekend and I expect price discovery to resume as early as next week. Yan ang sabi ni Jel. Ang ibang analyst naman ang tumawag dito bilang phase 3 price discovery ng kasalukuyang cycle. Ang breakout phase kung saan nagtatakda ng panibagong high ang market. May paalala lang si Skew. Kahit malakas ang flow ng buyers, makapal lang nakaabang na sell orders sa bandang 130,000. Bukod sa resistance na yan, binibigyan din niya ang malaking US inflow via Coinbase at ang risk-on na positioning sa Binance. Susi ang mga paparating na daily close para mapatunayan kung may gasolina pang bitbit ang momentum. Habang kumikislap si BTC, may isa pang higanteng sundalong tahimik na nagpapalakas ng infrastructure ng crypto, ang stablecoin. Pumutok na sa mahigit $300 billion ang market cap ng mga stablecoin plus 46.8% year to date ayon sa DeFi Llama na naabot noong October 3, 2025 at malinaw na marker ito ng mabilis na mainstreaming ng tokenized dollars. Tulad ng sabi ng USDT co-founder na si Lorenzo R, kailangan nang mag-scale ang mga rail to trillions dahil doon talaga patungo ang demand. Para kasing turbocharger sa liquidity ang stablecoin. Mas mabilis na paglipat ng capital, mas mababang friction at mas madaling on and off ramps para sa retail at institutions. Para ma-match ang 58% growth noong 2024, kailangan pa ng plus $23 billion bago matapos ang taon. Madali bang abutin? Kung $40 billion ang nadagdag sa Q3 pa lang, sabi ng ilang analyst, on track tayo. At kung titingnan ng mas mahabang history, hindi bago ang parabolic expansion. Plus 876% noong 2019 mula 0.4 billion papuntang $4.1 billion. Plus 568% noong 2020. Plus 494% noong 2021 bago nagkaroon ng unang serious contraction
contraction noong 2022 to 2023. Ang cycle na to, 2025 ay muling pinapagalaw ng mga heavyweights, Tether USDT, Circle USDC at ang yield-bearing na USDE, ITINA, na lumobo ng mahigit 150% share mula $6 billion noong January papuntang halos $15 billion pagsapit ng October. Base yan sa RWA.xyz. Sa network layer, Ethereum pa rin ang home base ng stablecoin economy, $171 billion na circulating supply, pero kung growth rate ang pag-uusapan, mabilis ang Solana, plus 70% year to date mula $4.8 billion nakarating sa $13.7 billion na outstanding stablecoin. Umakyat din ang Arbitrum, plus 70% at Aptos, plus 96% sa kani-kanilang circulation. Ang ibig sabihin nito, mas maraming venue para sa dollar-denominated na liquidity, mas malawak na risk transfer rails, at mas maraming settlement layers na sumasalo ng retail at institutional flows. Hindi lang builders at degens ang nagmamasid. Sabi ni Phil George ng EarnOS, mas mahalaga sa milestone na $300 billion ang mismong trendline. Supply has doubled in 2 years and will probably double again in 1 year from now. At kung i-connect mo sa galaw ng mga malalaking payment players, Stripe, Circle, Tether, napawang nag-a-announce ng sariling L1, PayPal na may sariling stablecoin, nagkakahugis ang susunod na yugto kung saan ang tokenized dollar ay hindi lang pang crypto kundi pang commerce na. Ambisyoso ang kanyang projection, $100 trillion na transaction volume sa susunod na taon at posibilidad na mag-double pa ang supply hanggang $600 billion. Samantala, si Aryan Chekalian ng CMT Digital ay naglagay ng mga marka sa daan. $500 billion bilang tanda ng mainstream integration at $1 trillion bago matapos ang dekada. Kapag ang mga stablecoin ay nakapasok na hindi lang sa mga palitan kundi sa corporate treasuries at mismong consumer payments, sa long tail vision, kung ang mga higanteng gaya ng Amazon o Walmart ay mag-issue ng sarili nilang tokens o tumanggap ng stablecoin sa checkout, ibang klase ang magiging anyo ng retail finance. Price action update din tayo. Ilang araw ang lumipas. From the low of 108,000, mabilis yung bounce ni Bitcoin. Binasag niya yung swing high dito. Yan yung invalidation of bearish bias at currently, nagre-retest na tayo sa previous all-time high. Okay lang mag-retrace si BTC sa 117,000. Ito yung previous resistance na magsisilbing support para makabuelo ulit at pumasok sa price discovery. So hindi pa rin nagbabago ang price prediction natin dito. $150,000 is still in play na posibleng mangyari by quarter 4 ng 2025. And again, this is the last phase of the bull market kung pagbabasihan natin ang history. Kaya kung 2023 pa lang bumili na kayo ng Bitcoin since mag-rally si BTC at binasag yung $25,000, hindi na masamang mag-take profit. Yung iba kasi nagtatanong pa din, kailan ba yung top ng market? Sa totoo lang, wala namang nakakaalam nun. Kaya nga meron tayong nakalatag na plano sa pagte-take profit at hindi ko na uulitin yon kasi na-discuss ko na yon dito sa channel. Balikan natin yung weekly chart na ginawa ko. Nasa critical phase na tayo and every 17 or 18 months after halving, pumapasok tayo sa susunod na phase. Dahil kakasimula pa lang ng month of October at nararanasan natin ang October rally. Maybe this time is different at hindi na tayo pumasok sa bear market, pero we have to remember the market is cyclical. There is no exemption. Stocks or crypto, laging nangyayari ang market cycle, laging merong boom and bust even in economy. Merong expansion at depression. Kaya critical na ma-identify natin kung nasa ang parte na tayo ng market. And for me, this is the last phase. Merong mga data na nagpapatunay dyan. Hindi yan hula-hula. Hindi ito ang umpisa ng bull market. Ang simula ay noong 2023 pa. 17 months na ang nakalipas after Bitcoin halving. Pero pwede namang mag-extend yan. Kaya yung 150,000 na prediction natin or $200,000 bago magtapos ang taon ay posible. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.